Welcome to Misteryoso Recap. Warning! Spoilers ahead. Sit back, relax and enjoy. Sa umpisa ng movie ay makikitang kumakain si Lee Young-woo, isang agent ng North Korea. Inasikaso siya ng isang matandang babae at pinakita niya ang isang larawan kasama ang kanyang dalawang anak. Nagpaalam siya at pinag-ingat siya nito pabalik sa North Korea. Habang naglalakad ay napansin niyang may sumusunod sa kanya. Sinubukan niyang lumaban subalit biglang pinailaw ang mga sasakyan. Dito ay makikitang napapaligiran na siya ng mga pulis. Pinaliwanag ng isang pulis na mismong North Korea na ang nagturo kung nasaan siya kaya't wala na rin siyang uuwian. Dahan-dahan niyang kinuha ang larawan na nakatago sa kanyang jacket. Subalit inakala ng sniper na baril ito kaya't pinaputukan nito si Lee Young-woo. Samantala sa isang prison camp ng North Korea ay makikitang nakakulong ang dalawang anak ni Lee Young-woo. Dumating ang isang colonel at hinanap niya ang magkapatid. Itinatawag niya si Yoon-han, ang lalaking anak ni Lee Young-woo. Binigyan siya nito ng pagkakataon upang makalabas sa prison camp na iyon kasama ang kanyang kapatid. Ito ay kung papayag siyang maging agent ng North Korea kagaya ng kanyang ama. Samantala sa South Korea ay ilang patayan ang nagaganap, ang mga biktima ay mga agent ng North Korea. Pinag-aralan ng mga pulis ang krimen at masasabi nilang isang magaling na assassin mula sa North Korea ang suspect na ito. Sa kabilang dako ay makikita sa balita na may mga na-rescue na tumakas mula sa North Korea. Makikitang isa si Yoon-han sa mga ito at lahat sila ay dadalhin sa South Korea. Dinala muna sila sa kanilang pansamantalang tirahan at dito ay nagpakilala siya. Ang kanyang bagong pangalan ay Kang Dae-woo at sinabi niyang patay na ang kanyang pamilya sa North kaya't tumakas siya. Isang mag-asawa ang pumunta dito upang ampunin siya. Pagdating sa bahay ay makikitang ang mag-asawang ito ay mga agent din ng North Korea. Dinalaan siya ng mga ito na huwag pakikialaman ang kanilang mga gawain upang hindi rin siya pakialaman ng mga ito. Kinaumagahan ay pumunta siya sa eskwelahan upang magpanggap na isang mag-aaral. Nagpakilala siya sa klase subalit natawa ang mga ito sa boses niyang napakaseryoso. Inaupo siya ng teacher sa bakanting upuan at pagkatapos ay umalis na ito. Maya-maya ay lumapit sa kanila ang isang grupo ng mga bully at kinausap nito si Lien. Dahil hindi ito sumasagot ay siya naman ang kinausap ng mga ito. Sa labas ay sinuntok siya ng leader ng mga ito subalit nanatili lamang siyang kalmado. Kinuha ng mga ito ang kanyang wallet at natuwa dahil may laman itong mga bagong pera. Nakita ng mga ito ang larawan kasama ang kanyang kapatid at ama. Inagaw niya ito at sinabi niyang kunin na lamang ang kanyang wallet upang walang gulo. Dumating ang teacher at pinagalitan nito ang mga bully. Samantala isang lalaki ang tumatakbo at tila takot na takot ito. Nagtago ito at tinawagan ang mag-asawa upang humingi ng tulong. Walang sumagot sa tawag at nakita ito nang humahabol sa kanya at pinatay ito. Sa klase ay inutusan sila ng teacher na linisin ang classroom bago umuwi. Subalit inutusan sila ng mga bully upang linisin ang bintana upang wala na silang gawin. Pag-uwi niya ay ibinigay sa kanya ang kanyang unang misyon. Ito ay ang patayin si Bok Do-sang, ang pumatay sa ilang mga agent ng North. Pumunta siya sa isang tindahan at kinuha ang isang numero at tinawagan ito. Sumunod ay bumili siya ng isang cake kung saan nakatago ang baril na kanyang gagamitin. Pinuntahan niya ang isang lalaki na nakakaalam kung nasaan si Bok Do-sang at binugbog niya ito. Itinali niya ito sa upuan at dito ay sinabi nitong isang butcher ang nakakaalam ng kinaroroonan ng kanyang hinahanap. Nakakuha ito ng kutsilyo at sinubukang saksakin siya. Napatumba niya ito at tinuluyan na niya itong patayin. Pagpasok niya sa school ay nakita niyang pinagkakaisahan ng mga bully si Lien. Nilapitan niya ito at tinulungan na iligpit ang mga kalat ng mga bully. Sa isang lecture ay tinanong siya ng teacher at namangha ang lahat dahil nasagot niya ng maayos ang tanong nito. Nakita niya ang isang piano at naalala niya ang kanyang kapatid. Ito ay kapangalan din ni Lien. Dumating si Lien kaya't umalis na rin siya. Samantala sa bahay ay makikita ang mag-asawa at isang lalaking na nagbibilang ng maraming pera. Nagulat ang lalaki dahil hindi siya kilala nito. Pinuntahan niya ang sinabi sa kanyang butcher at binigay nito ang plaka ng sasakyan ni Bok Do-sang. Hahayaan na sana niya ito subalit bigla siyang inatake nito kaya't napilitan siyang patayin na ito.
Nahanap niya ang kotseng sinabi nito at hinintay ang may-ari nito. Nang dumating ay sinundan niya ito. Nang babarilin na niya ito ay nakahalata si Bob Dusang kaya't pinaandar ng mabilis ang sasakyan. Bumangga ang sasakyan at nilapitan niya ito. Subalit hindi niya ito magawang barilin dahil marami ang tao sa lugar na iyon. Kinaumagahan ay dinala ng mga bully si Lien sa isang kwarto upang kunin ang pera nito. Natuwa ang mga ito nang makitang marami silang makukuha. Nang sinubukan niyang bawiin ito ay napunit ang kanyang damit. Pumasok si Daewoo at binugbog niya ang mga bully. Maging ang kanilang leader ay wala ring nagawa at nabugbog lang din. Mula ng araw na iyon ay hindi na pumasok si Lien. Habang nasa kantin ay nilapitan niya ang mga bully at tinanong kung saan nagtatrabaho si Lien. Nang pauwi na ay nakita niya ito at sinamahan niya itong mamasyal. Samantala ay pinuntahan ni Bob Dusang ang pinagtatrabahuhan ng babaeng umampun sa kanya. Hinahanap ng mga ito ang isang package at nang malaman ay pinatay nito ang babae. Pumunta ang mga ito sa kanilang bahay at binuksan ang safe na naglalaman ng maraming pera at ng package. Nakita rin nila ang lalaki at pinatay din ito. Nang makuha ang kanilang kailangan ay nagpaiwan si Bob Dusang upang hintayin si Daewoo. Pagdating niya ay nakitang hinihintay siya nito habang nakaupo sa sofa. Naglaban ang dalawa at sa huli ay nagawa niyang patayin ito. Umalis siya roon at pinasabog ang bahay na iyon. Pumunta siya sa matandang babae at inasikaso siya nito habang naghihintay ng kanyang sunod na misyon. Nagkwentuhan sila ng matanda at dito ay pinakita niya ang larawan ng kanyang pamilya. Dito ay naalala ng matanda ang kanyang ama subalit wala na itong sinabi. Dumating si Jung-min sa pinangyarihan ng krimen at nakita ang kanyang uniform sa school. Hinanap nito ang kanyang pagkakakilanlan at nalamang isa siyang agent ng North. Isang araw ay isang tawag ang kanyang natanggap. Inutusan siya nitong bawiin ang package na nakuha mula sa kanila at dalhin ito pauwi sa North. Binigay sa kanya ang lokasyon kung nasaan ang mga kumuha nito. Narito nga ang package at makikitang mga diamond ang laman nito. Pinasabog niya ang isang granada kaya't namatay ang mga may hawak ng package. Kinuha ng isang lalaking ang package at nagtago ito. Subalit nakita niya ito kaya't nakuha niya ang package. Dahil makakauwi na siya ay namili muna siya ng regalo para sa kanyang kapatid. Nagpaalam siya sa matanda at pinag-inat siya nito pauwi ng North. Pinuntahan muna niya si Lien upang magpaalam na rin. Sa pier ay sinalubong siya ng isang lalaki na siyang magdadala sa kanya pabalik sa North. Sumakay sila sa bangka subalit bigla na lamang siyang inatake ng lalaki. Sinabi nito sa kanya na walang agent ang hinahayaang bumalik sa North. Subalit hindi ibig sabihin nito ay maaari siyang mabuhay sa South. Nagawa niyang patayin ito ngunit nalungkot siya dahil hindi na niya makikita ang kanyang kapatid. Samantala ay isa-isang hinuli ng mga pulis ang mga agent, kabilang dito ang matandang babae. Dahil lumalaban ito ay binaril ito ng pulis. Nakita siya ni Jung-min at hinabol siya nito. Tinutukan niya ng baril si Jung-min subalit sinabi nitong North na mismo ang nagbigay sa kanila ng impormasyon upang mahuli sila. Nang lumingon ito ay nakita niyang tumakas na si Daewoo. Habang kinukuha ni Lien ang kanyang sinampay ay nakita niya si Daewoo na nasa isang sulok. Dinala siya nito sa loob subalit narinig nito sa balita na hinahanap siya ng mga pulis. Kinaumagahan habang nasa grocery ay nilapitan ni Jung-min si Lien at binigay ang kanyang number. Nalaman nitong kaklase niya si Daewoo at sinabing tawagan siya kung makikita ito. Nagmadali siyang umuwi upang sabihin ito kay Daewoo. Isang tawag ang natanggap niya mula kay Colonel Monsang at sinabi nitong nasa South siya ngayon kasama ang kanyang kapatid. Upang makuha ang kanyang kapatid ay inutusan siya nitong dalhin sa kanya ang mga diamond. Kinaumagahan ay umalis siya at nag-iwan ng sulat kay Lien upang ipaalam sa mga pulis ang mangyayari. Tinawagan niya si Jung-min at sinabi kung saan pupunta si Daewoo. Habang naglalakad ay sinabayan siya ng isang lalaki at pinasunod siya nito. Samantala ay dumating ang mga pulis sa lugar na iyon at nagmanman naman ang isa sa parking sa itaas ng building. Dumating siya sa rooftop at nakitang naghihintay na si Monsang. Nakita ito ng pulis at nag-report kay Jung-min. Hiningi ni Monsang ang diamond at pinakita ang kanyang kapatid. Babarilin sana siya sa likod buti na lamang at inunahan ito ng pulis.
Sinubukang agawin sa kanya ang diamond subalit napatumba niya ito. Tinigilan niya ito dahil tumakas ang may dala ng sasakyan kung saan naroon ang kanyang kapatid. Hinabol niya ito. Napatigil ng mga pulis ang sasakyan kaya tumakbo siya upang tumakas. Dahil sa nangyari ay sinundo ng mga pulis si Lien upang maprotektahan ito, subalit biglang may dumating na agent ng North. Tumawag sa kanya si Monsang at sinabing hawak ng mga ito ang kanyang kaibigan. Muli ay hinihingi nito ang diamond kapalit ni Lien. Tinawagan niya si Jungmin upang makausap ang kanyang kapatid. Kinausap niya ang kanyang kapatid. Tinanong niya ito kung okay lang at sinabi niyang konting panahon na lang ay pupuntahan niya ito. Muli niyang kinausap si Jungmin at sinabing susuko siya sa oras na matapos niya ang bulong ito. Pinuntahan niya ang lugar kung nasaan ang mga ito. Iniwan niyang tumatawag kay Jungmin ng telepono upang mahanap nito ang kanyang lokasyon. Pumasok siya sa loob at naghihintay na roon si Monsang. Pinuntahan niya si Lien upang tingnan ito. Pagkatapos ay pinakita niya sa Colonel ang mga diamond. Itinapon niya ang diamond at pinaputukan ang kalaban. Pinarin niya ang Colonel ngunit nakapag-cover ito. Tinamaan siya kaya't pumasok siya sa may kinaroroonan ni Lien. Itinapon niya ang kanyang bag at sumabog ang bomba na nakalagay dito. Habang palabas ay nahawakan siya ng kalaban kaya't tumakbo si Lien palabas. Sa labas ay nagkita si Lien at Jungmin kaya't nagmadali itong pumasok sa loob. Habang naglalaban sina Daewoo at ang isang agent ay biglang dumating ang Colonel. Binaril siya nito buti na lamang at nakapag-cover ito. Kinuha niya ang baril ngunit naunahan siyang barilin ni Monsang. Dumating si Jungmin at tinutukan nito si Monsang. Binaril nila ito pareho ngunit tinamaan din si Daewoo. Isinakay nila ito sa kotse at nagmadaling pumunta ng ospital. Nahulog ng kanyang kapatid ang baso at nag-alala ito. Samantala ay naiyak na lamang si Lien dahil hindi na umabot sa hospital si Daewoo. Kung nagustuhan ninyo ang kwento na ito ay huwag kalimutang mag-subscribe para sa iba pang video na gaya nito. Maraming salamat po.